nakahiram ka ng malaking pera, pero pag ginamit mo sa buhay mayaman ka, hindi mo ginamit sa insakto at matalinong paraan. Kung nakahiram ka ng malaking pera, dapat doon mo ito ilaan sa negosyo. Yung halimbawa, yung mga gastusin mo, yung mga needs mo sa yung sarili is 100,000. You need to palakihin mo yung pera mo na sobra pa. Mga 150,000 dapat mong makuha. Kaya kung nakahiram ka o nakautang ka para idagdag mo sa mga puhunan, wag mong masyadong ilaan sa mga gustuhin mo na magbuhay mayaman ka pag may pera ka na malaki. Dapat yung nakautang ka man o nakahiram ka ng mga anong tinding company o mga tao o mga bangko man o co-op, dapat idagdag mo sa puhunan. Hindi naman masama yung mangutang. Yung utang is maganda yun pag ginamit mo as matalinong pagkagamit. Like dagdag mo sa puhunan mo yung mga negosyo na pang lifetime, hindi lang yung kaisa lang mawala na. Dapat talaga yung mga puhunan ng mga malalaki, hindi talaga kuhaan o igasto mo sa walang halagang bagay na mauubos lahat, at yung mga utang mo ay hindi mo na mabayaran. Kaya pag matalino kang gumamit ng pera para sa mga needs mo, wag mong igagasto yung malalaking pera na inutang mo para sa mga gusto mo lang na sa sarili mo, like mga social media, yung gusto mong malike sa lahat, gusto mong magmukhang mayaman ka dyan. Hindi ganyan ang matalinong paggamit ng pera. Kaya kung nakautang ka o nakahiram ka ng malaki, isipin mo unang-una yung laanan mo ng pera mo, at huwag kalimutan rin magbigay sa mahal na Panginoon para yung mga pera na kahit utang mo man yan is madali iyang mabayaran, dahil nagsishare ka sa mahal na Panginoon at ibabalik rin yan sa iyo. Kaya pag umutang ng malaking halaga, gamitin sa matalinong paraan. Idagdag sa mga negosyo o mga bagay na magdagdag sa iyong mga kita. Okay, dito na lang. Pag umutang, bayaran. Pag kung may magpautang sa iyo, gamitin sa tama. Okay, hindi yan masama. Bye-bye.